Una sa lahat, sa pulse sa video, ang pag-araro ng 10-wheeler truck sa 8 sasakyan. May mga estudyante pang muntik ang masagasan, pero 2 ang namatay. Ang dahilan ng aksidente yan, alamin mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pisong taas pasahe sa jeep, hindi tuloy ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Tigil pasada bukas sa arangkada pa rin sa buong bansa. May nananamantala sa pag-ayuda sa mga driver. Meron daw nang hihingi ng processing fee bago bigyan ng 5,000 piso. Reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na kitaan ng Kamara ng sapat na basehan. Sa bagong trailer ng Spider-Man movie, si Peter Parker, bakit hindi na makilala ng kanyang mga kaibigan? At kilalanin ng Pinoy o mga Pinoy One Piece kasama sina SB19, Pablo at Ken. At sa ating pabaong pampag-good night, mahal ang petrolyo, edi mag-roller skating. Sinuspende ni Pangulong Bongbong Marcos ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan sa gitna po ng pagmahal ng petrolyo. Ginhawa yan sa mga commuter pero hindi sa mga tsuper. May mga nasampulan na ring operator na nauna nang nagtaas pa rin ang kanilang pamasahe. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya inutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-anunsyo, wala mo ng taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Bawas gastos yan sa mga pasahero. Good news po sa amin kasi nga po, since mahirap na po yung buhay ngayon, so good news po na hindi po magtutuloy. Habang dagdag bigat naman sa mga tsuper. Talo talaga kami. Ay wala, hirap na nga kami sa biyahe. Ang grupong Manibela naman, umpisa pa lang ay naliliitan na sa pisong taas pasahe. Yung fare increase, awat muna tayo. Total, piso lang naman po itong ibinigay nila na hindi naman talaga makakatulong. Sa ating mga kasamahan, kalma lang. Medyo kalbaryo man itong krisis na kinakaharap natin ngayon. Patuloy tayong hahanap ng solusyon. Pero giniit ng grupo na tila hindi maigi ang pag-aaral ng gobyerno sa pasahe, kaya pa iba-iba. Hindi man lang ata pinag-isipan itong kanyang mga desisyon na laban o bawi. Yung ayuda na sinasabi nila ay napakabagal din. At itong limos na ibinigay sa atin, ibinawi pa, nag-alinlangan ang ating Pangulo. O wala na po talaga tayong aasahan dito sa fare increase. Maging si Senator Amy Marcos na kapatid ng Pangulo, nagtataka sa laban o bawing desisyon sa taas pasahe. Pati nga raw ang paglusot ng panukalang emergency power kay PBBM para suspendihin ng excise tax. Minadali ng Senado, pero di raw sigurado ngayon kung aalisin niya ang buwis. Nakakalito. Ano ba talaga? Wala pa kayong GC? Nakakalito. Ginulo ninyo kami hanggang gabi kagabi na tapusin na yung excise tax authorization sa presidente. Pagkatapos sasabihin naman ng ating finance secretary na hindi pa kailangan yung excise tax na yan. GC please, hilong-hilo na kami. Sa kabila naman ng hindi tuloy na taas pasahe, merong mga tsuper na nagsariling dagdag na. Bawal yan at babantayan ito ng LTFRB. Right now we're getting reports na may some errors in charging, so we will issue the necessary show cause orders for these operators to explain bakit gano'n kalaki ang charge nila. Dalawang operator ng UV Express ang nasampulan ng show cause order dahil sa maagang pagtataas ng singil sa pasahe. Kung mapatunayang nagkasala, maaaring mapagmulta, masuspinde o tuluyang makansela ang prangkisa ng isang operator. Habang wala pang taas pasahe, inihahanda na ng DOTR ang mga programa para makatulong sa mga commuter at PUV driver, gaya ng libreng sakay. Sa susunod na linggo, sisimula na ng Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng cash assistance para sa mga tsuper ng jeepney at iba pang mga pampublikong sasakyan. Isasabay na raw dito ng Department of Transportation ang pagre-release ng fuel subsidy para sa mga tsuper at operator ng jeepney. 5,000 pesos ang matatanggap ng mga traditional jeepney habang 10,000 piso naman sa mga modern PUV. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Hindi na raw kinakaya ng mga tsuper ang sunod-sunod na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Kaya naman itutuloy na raw nila ang malawakang tigil pasada bukas sa buong bansa. Nasa frontline na balitang yan, Dave Abuel.
Mahal na nga ang petrolyo, sinuspindi pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang fare hike ng LTFRB. Yan sana ang inaasahan ng jeepney driver na si Reginaldo na sasalba sa lumiit niyang kita araw-araw. Mula sa dating higit 1,000, 500 pesos na lang ang kanyang naiuwi. At sakaling magtuloy-tuloy pa ang taas presyo sa diesel, Pipilitan talaga kung hindi na bumiyahe. Paparada na lang. kaya naman no choice na raw ang grupong Piston. Tuloy na ang kanilang malawakang tigil pasada bukas. Tinatayang nasa 70,000 na PUV drivers at operators ang makikisa sa kanilang transport strike sa buong bansa. Batay sa ating pakipagtalastasan sa mga driver ay halos 200 hanggang 300 pesos na lamang yung kanilang naiuwi sa kanilang pamilya. Hindi lamang ang mga jeepney driver. Sa kabilang banda, may mga transport group din na hindi makikisa sa tigil pasada, gaya ng Manibela. Hindi po kami kasama sa bukas transport strike. Katulad nga ng sabi natin, marami na rin kasi ang mga nagpusang tumigil. So bakit pa namin gagawin ito sa ngayon? Ang problema, sa tuwing may tigil pasada, laging pinakaapektado ang mga commuter. Kaya naman kanya-kanyang diskarte na lang daw ang ilan sa mga nakausap naming nagko-commute. Maglakad na lang po. Total, di naman po kasi ako kalayuan masyado sa school. Either gumising ng super aga para makipag-unahan sa iilang babiyahe. Pero ang MMDA, nakahanda na raw para sa kanilang libreng sakay bukas sa gitna ng transport strike. In particular, we are readying our buses and other transport vehicles para makapagbigay ng libreng sakay. Magpapakalat din ang PNP ng halos 10,000 pulis para umalalay sa mga commuter. Ang LTFRB naman, aminadong hindi nila mapipigilan ang transport strike. Pero may panawagan sila. Yung mananakay nga, wala nga ayuda at subsidiyan. So adding this fiscalisada, gawin nilang tahimik, peaceful, at wag lang nila guluhin yung ibang mananakay sa daan at yung ibang traffic flow sana ay tuloy-tuloy lang. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Meron umanong nananamantala sa ayuda sa mga tricycle driver. May nangihingi raw kasi ng processing fee kahit walang ganyan dapat. Nasa Frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Halos kalahating oras din nagtagal sa payout site sa Batasan Hills, Quezon City ang 3 dekada ng tricycle driver na si Angelito Lorena mula Payatas. Pero sulit naman daw ang pagkatsaga kapalit ang 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD. Pagkatanggap ng pera, diretso muna siya sa misis na siyang operator ng minamanehong tricycle. Sinundan namin ang mag-asawa papunta sa gasolinahan para ipa-full tank kaagad ang kanilang kabuhayan. Umabot sa halos 700 ang nagastos nila rito. Mahirap pag walang gasolina eh. Oo, kasi mahal ang gasolina eh. Pag naubusan ako ng pera, wala nang panggasolina. Puro sa pagkain, baka mahirapan na kami kasi wala nang pera. Napansin namin, bit-bit na rin nila ang bill sa kuryente at tubig. Ito ang sunod nilang binayaran sa halagang 1,800 pesos. Total, may pera na din naman kami. Hawak ko na yung bills. Bayaran ko na para hindi ko na siya iisipin. Ngayon kung ano naman siya, mamamasada, yun na lang yung iipunin namin na para sa susunod na mga araw naman to. Matapos niyan, dumiretso naman ang mag-asawa sa bigasan. Nakabili sila ng kalahating kaba ng bigas at isang tray ng itlog sa halagang 1,600 pesos. Suma total, umabot sa 4,100 pesos ang nagastos nila. May natira pang 900 pesos na pandagdag na raw sa gastusin sa bahay. Para sa aming mga tricycle driver, malaking tulong po siya kasi bukod sa magkakaroon ka ng pang full tank na gasolina, may pambigas ka pa, may pang pamilya pa. Halos ganito rin ang sagot ng ibang tsuper na nakausap namin sa tanong kung saan nila gagastusin ang nakuhang ayuda. Yung 3,000 nilalaan sa gas, yung 2,000 sa gamot tsaka sa bigas. Bahay, pang-ulam, pang-bigas. Sasama na rin po pang budget ng gatas ng apo po. Pang baon na araw-araw sa school. Dagdag upa sa bahay. Nauna nang sinabi ng DSWD, hindi naman exclusive para ipambili ng gasolina ang nakuhang pera. Ako naglagay dito. Ito galing sa taas. Alam ko yan. Pero hindi lahat agad nakakakuha ng ayuda. Gaya ng 71 taong gulang na tricycle operator na si Nanay Dailinda Berondo. Reklamo niya, nasa listahan naman ang kanyang pangalan. Yun nga lang, hindi siya pinalusot dahil walang maipakitang driver's license. May pangalan na ako. Ayaw pa nila ibigay. Sa anong dahilan? Ano to? Lukuhan?
Nauna nang nilinaw ng DSWD, hindi kasama ang mga tricycle operators sa ayuda. Maliban na lamang kung nagmamaneho rin sila mismo ng tricycle o mga itinuturing na driver-operator. Binigyang diin din na ahensya, bawal ang proxy o kahit authorization para kunin ng ayuda. Sa panayam sa programang Sa Totoo Lang, inireklamo ng samahan ng tricycle drivers at operators sa bansa ang nabisto nilang mga nananamantala sa bigayan ng ayuda. Kahapon sa po yun, no? Kahapon pa po pinag-usapan yun na meron po talaga no na humihingi pa ng processing fee. Meron pa pong ibang local government unit, may mga stamp pa raw na ibinibigay po. Kaya nga po sabi ko, pato ba naman yan, pagkakapirahan na naman. No? Basta lihitimo ka na nasa listahan ng TODA mo or ng local government unit mo, matatanggap mo ang tulong pinansal. Wala kaming hinihingi na kahit na anong dokumento kung hindi ang driver's license at ang photocopy nito. Tatagal hanggang bukas ang ayuda distribution para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Sa susunod na linggo naman sisimula ng pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga motorcycle taxi rider, mga delivery rider, TNVS drivers at jeepney drivers. Habang pagkatapos ng Holy Week, mamimigay na rin ng ayuda para sa mga tricycle drivers sa mga probinsya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kambyo sa ibang balita, 2 patay sa pang-araro ng 10-wheeler truck sa 8 sasakyan sa Cavite. Nawalan daw ng preno ang truck habang ang driver nito tumakas matapos ang disgrasya. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Masdan ang 2 estudyanteng ito habang papatawid ng pedestrian lane sa Santa Rosa, Tagaytay Road sa Silang, Cavite. Pasado alas 7 ng umaga kanina. Nang nasa gitna na sila ng daan, napatakbo sila. Bigla namang sumulpot ang truck na may kaladkad na iba pang mga sasakyan. Muntik nang masupol ang mga estudyante. Nagtuloy-tuloy naman ang truck patungo sa direksyon ng Santa Rosa, Laguna. Ito ang mga sumunod na eksena. Nagkalat ang mga nawasak at nakataob ng sasakyan sa gitna ng kalsada. Umandusay rin ang isang rider na nabangga ng truck. Matapos rumagasa sa mga sasakyan ng truck at mga bangga ng mga pedestrian, nagpatuloy sa pagbulusok yung truck dito sa Santa Rosa, Silang Road. Dito na niya itinigil ang kanyang truck sa bakanting lote na ito at matapos nun, tumakas yung driver. Posible umunong sinubukan ng driver na huwag nang dumami pa ang mababanggan sasakyan. Kaya tinabing nito ang truck sa kabilang panig ng kalsada para sumalpok sa mataas na bahagi ng bakanting lote. Nagkalat ang kargadang gypsum board ng truck sa kalsada. Agad naman itong iniligpit ng barangay para hindi na makadisgrasya. Base sa investigasyon, overloaded ang truck ng kargamento at walang kasamang pahinante ang driver nito nang dumaan sa palusong na bahagi ng kalsada. Pinabaybay niya po itong northbound direction going to Santa Rosa at di umano nawalan po ng preno itong truck. And then binangga niya yung sinusundan niyang sasakyan. Nagkaroon po ng domino effect sa kalsada at umabot po sa 9 na sasakyan ng involved. Unang sinalpok ng truck ang mag-asawang sakay ng isang motorsiklo kung saan tumilapon sila sa kalsada. Nakaladkad naman ng truck ang motorsiklo ng mag-asawa bago sumalpok sa isang SUV. Tinangay ng truck ang SUV na naging sani para makaladkad din ang 3 sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Nasalpok rin ang 3 sasakyan na nagbagal sa trapiko. Dead on arrival sa ospital ang rider ng motorsiklo na naunang nasalpok ng truck na si Archie, habang kritikal ang backride na asawa nito. Ihahatid doon yung asawa sa agri. Papasok. Oo, tapos? Yun nga ho, yung truck na yan, yun po. Nakatigil naman po sila. Bigla na lang silang napagayon. Napapasok na sila doon sa sasakyan. Tapos nakita niyo sa video yung anak niyo. Oo, naalis ang ulo sa gulong. Patay rin ang isang motor taxi rider na si Christian matapos pumailalim sa truck. Sugatan naman ang 5 taong gulang na babae at ang ina nito na tumatuwid noon sa pedestrian lane. Sir Rapi, humihingi po kami ng tulong. Kare-recover ko lang po sa pagkamatay ng asawa ko. Bago ito man nangyari sa isang anak na lalaki, na aksidente sila mag-asawa. Baka po pwede naman matulungan nyo kami kahit kaunti. Tumakas po kasi ang driver. Nagsagawa na naman ang operation ng silang pulis sa tumakas sa driver ng truck. Natuntun naman ng silang pulis ang may-ari ng delivery truck sa Batangas at ibinigay nito ang pagkakakinanda ng driver niya. Nilala ito na si alias Arnel, 48 anyos. Hindi niya rin daw ito makontak matapos ng insidente. Nangako naman ng kumpanya ng truck na sasagutin ang danyos sa mga nasirang sasakyan
at gastusin ng mga sugatan at nasawing biktima. Handa rin daw nilang isuko ang kanilang truck driver. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nagkaroon din ng kabi-kabilang aksidente sa ilang probinsya. Sa Iloilo, sa pool sa CCTV ang pagbangga ng humaharurot na kotse sa isang truck. Narito ang frontline report. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang isang dump truck na patungo sa highway. Habang kumakabig pa kanan ng truck, bumangga sa likod nito ang humaharurot na kotse. Naipit sa loob ng wasak na kotse ang driver. Dinala naman agad sa ospital ang sugatang driver. Nauwi sa ariglohan ng aksidente. Aksidente po dito sa Sitio Amaw. Nagkalat sa kalsada ang mga prutas na orange sa Pagbilao, Quezon. Galing ang mga ito sa multicab na nakasalpukan ng isang wing van. Duguan pa ng ilabas ng mga residente ang driver at pahinante ng wasak na multicab. Habang ang nakabanggang wing van nahulog sa kalapit na creek. 2 ang nasawi sa disgrasya, kabilang ang driver ng multicab at pahinante ng wing van. Dinala naman sa ospital ang 2 pang sugatan. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang driver ng wing van habang nasa pababang bahagi ng kalsada. Nawala nito ng kontrol hanggang sa makasalubong at mabangga ang multicab sa intersection. Pumailalim sa pampasaherong bus ang isang motorcycle driver sa Cebu City. Agad namang rumusponde ang mga rescuer. Nasa 10 minuto ang inabot bago tuluyang nailabas ang rider saka dinala sa ospital. Pinangangambahang nabalian ng paa ang biktima dahil sa insidente. Ayon sa driver ng bus, bigla umanong sumingit sa linya ang motorsiklo habang sila ay liliko. Hanggang sa naipit ang rider sa dulo ng Center Island. Dahilan para tumama ito sa gilid ng bus at tuluyang mapasok. Nagbabalita mula sa frontline, Maloy Chivaria, News 5. Dineklara ng House Justice Committee na sufficient ang grounds ng 2 impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Ibig pong sabihin, uusad dito sa pagdinig ng komite na sisimulan sa susunod na linggo. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. The Chair declares the 3rd impeachment complaint sufficient in ground. Hearing no objection, the Chair approves the motion. The 4th impeachment complaint is declared sufficient in grounds. Hindi na nagbotohan ang komite. Wala na kasing tumutol sa mosyong ideklarang sufficient ang grounds ng 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina, sumentro ang deliberasyon sa naging sagot ni VP Sara sa laman ng mga reklamo. Pero ayon sa House Committee on Justice, bigo si VP Sara na sagutin ang mga aligasyon. Umikot daw kasi ang sagot ng bise sa aniyay paglabag sa kanyang karapatan sa due process at mosyon para ibasura ang mga reklamo na pinagbabawal sa House Rules on Impeachment. Giit ni Committee Chairperson Jervil Luistro, Korte Suprema lang ang makasasagot sa issue ng due process ni VP Sara. Nabigyan naman daw ang bise ng oportunidad para sagutin ang mga aligasyon. It was not substantially availed. The only option we have is to continue on this impeachment proceeding for as long as there is no TRO yet and for as long as there is no adverse declaration yet of the highest tribunal. Parehong lumusot sa House Committee on Justice ang 2 impeachment complaint o ang Sabaya et al. Na siyang inendorso ni ML Party List Representative Leila De Lima at ang inihabol na ika-4 na impeachment complaint ni Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso ni na Congressman Benny Abante at Paulo Ortega. Kabilang sa grounds for impeachment ang pag-commit umano ni VP Sara ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil sa plunder, malversation at graft sa questionableng paggasta ng higit 612 million pesos na confidential funds at pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinubukan pang questionin ng kilalang kaalyado ng mga Duterte ang proseso ng komite. Madam Di po, dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Secretariat, perhaps we need to provide him a copy of the rules. Encourage all members, even non-members, no, na sana po basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito. At nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules.
Sa March 25, mag-uumpisa ang formal na pagdinig ng komite habang susundan ito ng mga pagdinig sa April 14, 22 at 29. Iimbitahan dyan ng mga complainant, mga testigo at respondent na si VP Sara pero na kay VP Sara na raw kung pupunta o hindi sa mga pagdinig. Magpapatuloy daw ang proceedings kahit wala ang bise o kahit mag-resign siya. Una nang inaprubahan ng Kamara ang resolusyong pinapayagang magsagawa ng pagdinig ang House Justice Committee kahit naka-session break ang Kongreso na simula sa March 21. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, naglabas ng bagong pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanila, hindi magbabago ang kanilang posisyon. May fundamental defect o malaking depekto raw ang reklamo laban sa bise. Nakabase raw ito sa mga konklusyon, espekulasyon at naratibong walang pinag-aangklahan na ultimate facts. Git pa nila, hindi raw dapat umiikot sa politika ang proseso kundi sa saligang batas, sa rules at sa matibay na ebidensya. Showbiz Tonight na tayo. Inilabas na ang official trailer para sa 4th Spider-Man movie ng Marvel, ang Spider-Man Brand New Day. I can't believe our first hit MIT! MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life. Sa trailer, haharapin ni Peter Parker ang buhay after siyang makalimutan ng kanyang friends at ng buong mundo. Makakaharap niya rin ang bagong villain na si Scorpion. Present din sa movie si Dr. Bruce Banner na alter ego ni Hulk, pati na rin ang The Punisher. Pero ang isa sa biggest question ng Marvel fans, paano kaya siya makaka-reconnect sa love interest niyang si Mary Jane, played by Zendaya? Mapapanood ang Spider-Man Brand New Day exclusively in cinemas sa July 31. Usapang K-pop naman, magbabalik sa music scene ang Korean star na si T.O.P. Nilabas na ang teaser para sa kanyang single na Desperado. Bahagi ito ng kanyang first album na Another Dimension. To be announced pa ang release ng kanyang bagong music. Ito na ang kanyang first comeback mula nang umalis siya sa boy band na Big Bang last 2023. Gumanap din si T.O.P. bilang Thanos sa Squid Game Season 2. Marami pa akong showbiz updates when I come back. Susunod, PBBM, hindi pa tiyak kung kailan gagamitin ang kanyang emergency powers. Investigasyon sa SOSE ni Senador Marcoleta ibinasura ng COMELEC. At isa sa original members na Pussycat Dolls, hindi raw invited sa reunion concert ng grupo. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Aprobado na ng Kongreso ang hiling na emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Pero mismong si PBBM hindi pa masabi kung kailan niya ito gagamitin. Nasa frontline ng balita si Maricel Halili. Lusot na sa Senado at Kamara ang hiling ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan siya ng emergency powers. Sa gitna ng pagsipa ng presyo ng langis, bunsod ng sigalot sa Middle East. Ito'y para kaltasan o di kaya'y suspindihin ang excise tax na nakapatong sa mga produktong petrolyo. Matapos pumasa sa third and final reading ng Senado ang nasabing panukala, agad nagdesisyon ng Kamara na i-adapt ang bersyon ng Senado. Dahil dito, iaakyat ng panukala kay Pangulong Bongbong Marcos bukas para tuluyang maisabatas. Pero kahit sumampa na sa higit $100 kada bariles ang presyo ng Dubai crude, sinabi ni PBBM na hindi pa rin siya tiyak kung kailan niya planong gamitin ang emergency powers. We will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of oil prices. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for.
Ang siniguro ng gobyerno, hindi maaantala ang pag-export ng China ng fertilizer sa Pilipinas. Bukod kasi sa petrolyo, kasama ito sa posibleng makaapekto sa presyo ng bigas. Kaya kinausap na ng Department of Agriculture ang China para masigurong meron tayong supply. We might send a study mission to China to see yung mga alternative ways nila na mga techniques nila na hindi masyado gumagamit ng fuel-based fertilizers at willing silang turuan tayo. So, food diplomacy siguro tawag na rito. Irerekomenda rin ng DA na magpatupad ng price cap sa mga imported rice para matimpla ang presyo nito. Pero hindi maikakaila na mga ordinaryong mamimili at tindero ang apektado sa mayat-mayang paggalaw sa presyo. Ay grabe, naglalakad na lang kami. Naglalakad from house to work instead na sasakay. Dati sumasakay kami. Kaso sobrang higpit. Ang dami kasing kailangan bayaran. And lalo na magmo-moving up yung mga anak namin. Hirap din ho kami sa pagbebenta, sa pagtitinda. Gawa nga wala akong mamimili. Siyempre, hindi naman ho lahat ng tao may pera, di ba? Siyempre, yung iba ho nagtitipid. Tumumal din kami. Kasi kawawa talaga dyan yung mamimili. Oo. Pamimili ang dyan, yung mahirapan. Kasama ang DA at DTI, personal na inikot ni PBBM ang Agora Market sa San Juan para silipin ang presyo ng mga pagkain dito. Bagamat may bahagyang paggalaw ng presyo ang mga bilihin, sinabi ng Pangulo na huwag mag-panic dahil normal pa raw ang supply ng mga pagkain. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ramdam na po ang domino effect ng mahal na petrolyo. Ilang karinderya nagbabalak magsara dahil sa mahal na presyo ng mga sahog. Ang ilan naman, nililitan na ang mga serving. Nasa Frontline balitang yan si JC Cosico. Mayat-maya ang dating ng mga customers sa karinderyang ito sa Maynila. Pero ang mga paninda nilang ulam tulad ng gulay at isda, tumaas na ang presyo. Domino effect yan ng taas presyo ng mga bilihin dulot ng tumitinding tensyon sa Middle East. Dahil tumataas ang presyo ng petrolyo, mahal na rin ang gasto sa pagbiyahe ng mga produkto gaya ng isda at gulay. Kaya ang tinda nilang ginataang gulay noon na nasa 20 pesos lang, ngayon nasa 40 pesos na. Bali yung nyug, tumaas na rin po kasi sister. Yung gata, yung gulay po tumaas na rin po, lalo na yung kalabasa at yung sitaw. Usually yung namin, dapat kung nakakakuha kami ng 20 pesos per kilo, ngayon po 60, 70 ang kilo ng kalabasa. Ang paksiw na bangus nasa 80 pesos na, mula sa dating 60 to 70 pesos per order. Mabigat, siyempre. Bakit? 10 pesos yun eh. Pamasahe na rin yun, dagdag pamasahe na rin. Giit ng staff ng karinderya, kailangan din nilang kumita. Bukod pa ito sa ipinambabayad nila sa upa, kuryente at tubig. Kaya hindi po talaga kaya kung hindi kami magtataas din, sir. Kasi lugi po talaga, sir. Hindi po kaya talaga. Habang ang ibang karinderya, posibleng mapilitan na bawasan ang serving na kanilang mga ibinebentang ulam. Lalo na raw kung magpapatuloy ang taas presyo sa mga bilihin. Kasi yung mga tao din naman nakakayanin yun kung sakali itaas pa yung namin, yung presyo namin. Sana nga po, matigil na yon. Sana matapos na yung gulo nila. Kaya didiskarte na lang din daw ang mga customer nila kung sakali. Sa taas ng bilihin ngayon, mapapa 1 meal a day ka na lang eh. Lahat talaga damay, regardless kung anong sektor ka. Ipinakita naman ng isang karinderya sa Intramuros ang kanilang diskarte sa mga ibinebenta para makatipid. Binabawasan na po namin ganun. Half po order, 35 po dati. Okay. Ngayon po, 40 na po siya. Para din po may kitain po yung may-ari. Kasi pag wala, parang kulang lang, parang pasahod lang din sa mga tao, sa gasol, ganun, pati sa upa ng bahay, kuryente, tubig. Ayon sa grupo ng mga karinderya owner, ilang karinderya na ang nagbabalak na tumigil muna sa pagbebenta. Bukod sa mahina, dahil syempre umaasa lang din sila sa mga nagpupunta sa mga establishment ng LGU. Tapos sa mga customer din nila ay taga-LGU. Ang hina pa, tapos ang taas pa ng kaninang bilihin sa gas. Ang ilang fishball vendors naman na nakausap ng News 5, hindi raw muna magtataas presyo kahit pa tumaas ang presyo ng kerosene na ginagamit nila pang luto. Kasi sa 10 piso, tubong mo na yun. Tama na yung ganyan. Kasi pag tinaas mo, wala nang bibili sa'yo.
Nauna nang sinabi na Agriculture Department na target nitong paigtingin ang pagbabantay sa presyo ng mga agricultural products sa mga palengke. Target din nilang isa publiko ang farm gate prices ng mga produkto para makita ang agwat ng presyuhan at mabantayan kung labis ang dagdag presyo. I'm hopeful that after 6 months, makumpleto na namin yan and have a daily farm gate prices of almost everything or major commodities na lang sabihin natin. As far as vegetables, fruits, and all of that, so that we can see the gap. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Formal lang ibinasura ng COMELEC ang investigasyon sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senador Rodante Marcoleta. Tinanggap na kasi ng COMELEC Bank ang naunang rekomendasyon dito ng Political Finance and Affairs Department ng ahensya. Nakasaad sa naturang rekomendasyon na walang sapat na ebidensya para sampahan ng election offense si Marcoleta. Nag-ugat yan ang questioning ng COMELEC ang hindi pag-declare ni Marcoleta ng ilan niyang campaign donors sa kanyang 2025 SOSE na umabot ng 112 million pesos. Depensa ni Marcoleta, 75 million pesos dito ay dinonate bago pa man magsimula ang official campaign period. Samantala, inirekomenda pa rin ng COMELEC Bank na sampahan ng reklamo ang contributors ni Marcoleta na sina Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Dahil yan sa hindi pagsumite ng kani-kanilang report tungkol sa kontribusyon sa loob ng 30 araw pagkatapos ng eleksyon. Hindi raw invited sa reunion concert ang isa sa mga original member ng The Pussycat Dolls na si Carmit Bacar. Sa IG post, ibinahagi ni Carmit na nalaman niya lang ang reunion concert kasabay ng publiko. Hindi naman daw bitter si Carmit at pinasalamatan na lang ang fans. Kamakailan lang nang i-anunsyo ng OG Girl Group ang kanilang world tour. 3 na lang ang kasama sa shows, kasama dyan ang leader ng grupo at may dugong Pinay na si Nicole Scherzinger. Susunod, reklamo sa pag-absent ni Senator Bato de la Rosa, posibleng mabasura lamang daw. At SB19, first ever Pinoy Acts sa Music Festival sa Lollapalooza. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Posible raw na mabasura lamang ang reklamong inihain sa Senado tungkol sa ilang buwan ng pag-a-absent ni Senator Bato de la Rosa. Ayon yan kay Chairman ng Ethics Committee na si Senator J.V. Ejercito. Narito ang aking report. November 2025 pa hindi nagpapakita sa publiko at sa sesyon ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Ito ang ugat ng ethics complaint ng inihain ng grupong Huwag Kang Kukurap laban sa Senador. Ayon sa grupo, kung matagal lang absent, dapat mapatawan ng disciplinary action, suspension o salary deduction si de la Rosa. Pero ayon kay Senate Ethics Committee Chairman J.V. Ejercito, posibleng mabasura lang ang reklamo laban kay de la Rosa kung diringgin ito agad ng Ethics Committee. Paliwanag ni Ejercito, walang rules o patakaran ngayon ang Senado kaugnay sa no work, no pay. Kaya kailangan daw maamyendahan ang Senate rules. Outright, kung itutuloy namin yan, the case will be dismissed. Kaya nga wala kasi sa rules namin. In case, if kung gusto mag-prosper, kailangan i-amend yung rules. To include no work, yung sa no work, no pay. Giit ni Senator J.V., hindi nila pinagtatakpan ang kapwa senador. Kami na nga po nagmamadali na ipasa yung adoption ng rules kasi nga kasi meron nga may isang senator na nag-apila nga na dalhin muna sa body para the whole body can decide. But sabi namin, pinagbibintangan na kami, inuupuan to. Matatanda ang hindi na lumitaw si De La Rosa matapos ibunyag ng ombudsman na may arrest warrant na laban sa kanya ang International Criminal Court kaugnay ng madugong drug war noon. Kaninang umaga, nagpulong ang komite kung saan pinlansya ang rules bago simula ng mga pagdinig ng Ethics Committee. Ayon kay Ejercito, 9 na ethics complaint ang nakapila kasama ang kay De La Rosa. Hindi ba pwedeng dahil mainit
yung issue sa isang senador, again, we will first in, first out. Hindi pinangalanan ni Ejercito ang mga senador na may ethics complaint dahil mahirap naman daw kung wala pang grounds na makita sa reklamo. Pero nauna nang lumabas sa media na may mga reklamo laban kina Senators De La Rosa, Chis Escudero, Risa Hontiveros at maging kay Ejercito. Sa ngayon, nakatakdang bigyan ng notice ang mga senador na sinampahan ng reklamo sa Ethics Committee. Yan ay para malaman din nila yung background at nature ng reklamong isinampa sa kanila. Saka na raw sila bibigyan ng kumpletong kopya ng ethics complaint kapag napatunayang may sapat na ebidensya kaugnay nito. Oras na may makitang sapat na grounds sa ethics complaint, saka pa lang daw uusad ang preliminary inquiry at pasasagutin ang inirereklamong senador. Posible rin daw na imbitahan ang mismong mga nagrereklamo. Pero kung makikita raw ng komite na walang saysay ang ethics complaint, hindi na kailangang pasagutin ang inirereklamong senador. Pinatutsadahan ni House Speaker Bogie D ang DBM dahil sa umunoy mabagal na pagre-release ng mga pondo. Sa harap ng mga kapwa mambabatas, sinabihan ng Speaker ang ahensya na ayusin ang trabaho at bilisan ang mga kilos. Kahit daw ipasa ng Kongreso at maging batas ang national budget, ang delay na paglalabas ng pondo ay critical daw sa mga programa at proyekto. Taong bayan lamang daw ang mapupuruhan. Una nagbanta ang National Unity Party or NUP sa Kamara na kakala sa mayorya dahil po sa issue sa budget. Kahit po maganda ang naipasang budget, it will mean nothing if the resources for the people do not reach them on time. Kaya naman po, sa mga kaibigan natin sa DBM, ayusin niyo naman ang inyong trabaho. Bilis-bilisin niyo naman ang inyong mga pagkilos. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng media sa paglaban sa fake news. Sinabi niya ito ng pangunahan niya ang oath-taking ng mga bagong opisyal ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP sa Palasyo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang papel ng media sa pagbibigay ng impormasyon sa mga nagaganap sa mundo. Makakatulong daw ito sa mga mamamayan na makapagdesisyon ng tama at malaman ang mga tulong na maaari nilang matanggap. Sinabi rin ni PBBM na pinaprioridad ng gobyerno ang kaligtasan ng mga nagtatrabaho sa media. In this time of global uncertainty, we lean onto our media to be bearers of facts, to police abuse, and to be the voice of our people. It is more essential than ever that we combat fake news and disinformation. Mga kapatid, iinit na sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, patuloy nang humihina ang amihan at posible nang maramdaman bukas ang easterly winds. Sa forecast ng Metro Weather, maaraw hanggang sa maulap bukas sa halos buong Luzon, kabilang ang Metro Manila. Pero posible ang mahihinang ulan sa Aurora, Cordillera at Ilocos Region. Maaliwalas din ang panahon bukas sa Kabisayaan, pero may tsansa pa ring umulan sa hapon dulot ng thunderstorms. Halos ganito rin ang lagay ng panahon bukas sa Mindanao. Abangan, pag-roller skating, diskarte sa gitna ng sunod-sunod na oil price hike. At ilang celebrities na pasabak sa games para sa One Piece into the Grand Line. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Gento ang matinding pasabog. For the first time, may P-pop group na mag-perform sa music festival sa Amerika na Lollapalooza. Walang iba kundi ang SB19. Kabilang sila sa lineup ng naturang Music Fest. Makasaysayan yan dahil ang SB19 ang first Pinoy act na kasama sa event. Iba talaga ang talento ng P-pop Kings. For sure, dudumugin yan lalo't bukod sa SB19, kasama rin sa performers sina Blackpink Jennie, K-pop group, girl groups na aespa at Idol,
Grammy awardee Olivia Dean, 5 Seconds of Summer at marami pang iba. Sa July 30 hanggang August 4 gaganapin ang Lollapalooza sa Chicago, Amerika. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid. At para naman sa ating pabawang pampagood night, kakibang trip ng commuter ang viral ngayon. Nag-roller skating siya papasok sa trabaho. Nakasuot ng skating shoes at naka-helmet ang netizen. Alternatibong paraan daw ito ngayong mahal ang gasolina. Ano ba siya? Pero paliwanag ng uploader, biro lang po yan ha, pampalight lang ng mood. Ngayong ang humaharap tayo sa krisis sa petrolyo. Eh, sana makalakad siya. Alam mo, mas mahal ang pa-ospital. Totoo ha. Hindi nga siya makalayo eh. Hindi ka makalabas, Miss Mehan. Oh, Kaya mo Kay yan. Lo, kayo mamaya makita yung sa Skyway yan. Gulat. bawal yun. Lakad na. Seryoso naman yan. Lakad na lang. Or bike. Or... Marunong ba kayo mag-bike? Yes. Ako marunong pero wala akong lakas ng loob. Tatakot ako eh. Lalo kung nasa kalsada na. Pero okay lang yan ngayon, Miss Mehan. Alam mo bakit? Bakit? Konti na lang ang kotse sa daan. Oo nga daw. Di umano. Bakit, sir? Bakit totoo? Konti nga. Talaga? Totoo naman, sir. Oo. So you want to say something? Unfortunately, the oil price hikes unfortunately have partly resolved the issue of traffic. Yung pala ang solusyon. Pero syempre, hindi maganda. Pero hindi maganda Hindi magandang yan. solusyon. Hindi, kasi panibagong problema yung pagtaas ng presyo. No? Ang hindi natin alam kung magkano itataas next week. Yan ang aabangan na dapat subaybayan. Kasi for March, China has suspended all its oil exports. Yes. I've read about that. Pati Sokol, South Korea rin. So, magko-constrict yung supply ng langis sa Southeast Asia. Sa Asia. At malamang tataas pa ang presyo. So, Tignan nyo nga sa bakuran mo, baka may langis kayo dyan. mag-upukay Paki-check ko. Pa-check, baka meron. Tawagan mo daw si Miss Mehan agad-agad. Oo, agad-agad. Oo, agad-agad. Siya daw una sa pila. Yabang ko porkit naka-EV. Wala akong sinasabi. I'm helping you, Miss Mehan. Away-away dito. Hala. sige, tayo. Ang haba na natin. No? Yung 45 minutong pag-imas ng headlines. Balitaan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Baltan sa Public Service. Ako po si Mehan Las Baños Oroseo. Ako na po si Ed Lingao. Walang iwanan sa Frontline Tonight.